Natapos ang ating last chapter sa Sakamoto Days, kung saan nakaharap ni Sakamoto si Amane, at napag-alaman din nito na ang kanyang ama ay si Yatsumura, na dati niyang kasamahan sa order. Nais namang patayin ni Kashima ang defense system ng JCC sa tulong ni Amane dahil gusto nilang makapasok at ulitin ang massacre na ginawa nila noon sa JAA. Ngayon, atin nang simulang talakayin ang susunod na chapter ng Sakamoto Days, at ito ay ang chapter 86 at 87. Nagsimula ang chapter kung saan ibinigay ni Seba ang gloves kay Shin, habang tinanong ni Shin na nadagdagan ba ang tibay ng guwantes na ito. Sinambit ni Seba na sinabi mo na kaya mong makita ang hinaharap ng kalahating segundo. Sinaad ni Shin na oo, habang sinabi ni Seba na inayos ko ang lag ng guwantes sa kalahating segundo, pero medyo hihina ito ng kaunti. Sinambit ni Shin na ano? Kung gusto ko ng mas malakas na kapangyarihan, ay dapat ba na mas higit sa kalahating segundo ang makita ko sa hinaharap? Sinabi ni Seba na oo. Mas lalo mong hinahayaan itong mag-ipon, mas lalong itong lumalakas. Pero kahit ngayon, mas malakas ito kaysa kung walang gamit. Halos imposibleng atakihin ang guro na iyon. Kung hahawakan mo siya, gagamitin niya lang ang Aikido para iwasan ang suntok. Kahit na sa himala ay magtagumpay tayong tamaan siya, wala tayong lakas para makagawa ng malaking pinsala. Diyan pumapasok ang guwantes. Sumang-ayon si Shin sa sinabi ni Seba, habang sinambit pa nito, na sa ibang salita, si Akira at ako ay gagawa ng pambungad. Bago makagawa ng anuman ang sensei, kailangan mong hampasin siya gamit ang guwantes na iyon. Nangangamba naman si Akira sa kanilang gagawin, habang tinanong ni Shin, na tama. Akira, nakikita mo diba? Ang bagay na yon, kung saan nakikita mo ang daan para pumatay. Naguguluhan si Seba at tinanong na anong ibig niyang sabihin. May espesyal ka din ba na pandama? Sinambit ni Akira na hindi ganon. Parang nakikita ko kung paano at saan dapat ilipat ang aking katawan upang maabot ang mga mahahalagang punto ng kaaway. Parang flip animation ito. Sinaad ni Seba sa kanyang isipan na ano. Hindi ko pa narinig ang ganoong bagay. Isa ba siyang henyo? Sinabi pa ni Akira na ngunit kapag sinusubukan kong tingnan ang daan patungo kay Satoda Sensei, may isang bangin ang nakaharang kaya malamang na hindi ako magiging kapaki-pakinabang. Inilipat ang scene kay Satoda Sensei kung saan may nakalimutan itong bagay sa kanyang huling klase sa gym at ito ay isang TNT bomb na nakumpiskan niya sa estudyante. Mabilis na nagtungo ang guro sa gym, at nakita niya ito na nasa gitna ng court, na agad naman niyang kinuha. May bigla namang bola ang tumalbog papalapit sa kanyang likuran, at siya ay nagtataka kung sino ang nakaiwan dito. Kinuha ni Satoda ang bola, at nang mahawakan na niya ito ay bigla itong pumutok, na kanyang ikinagulat. Bigla namang lumitaw si Shin sa kanyang likuran, kung saan aatakihin niya si Satoda habang sinasabi, na isa lamang niyang ball-shaped surprise popper. Agad na napansin ni Satoda ang paparating na suntok ni Shin, at ginamit niya ang kanyang Aikido kung saan tumilapon si Shin. Siya ay lumipad at bumunggo sa pader ng basketball ring na labis na ikinabahala ni Akira. Sinambit ni Satoda na napakagaan mo naman. Kumakain ka ba ng tama? Si Shin ay pumasok sa mismong ring ng court at pagkatapos ay sinira nito ang pader upang makawala siya sa pagkakaipit. Kinuha ni Shin ang ring at ginamit ang lakas ng kanyang gloves upang ihagis ito patungo kay Satoda Sensei. Nagawa namang pigilan ni Satoda ang ring gamit ang kanyang daliri, at pagkatapos ay pinaikot-ikot niya ito. Namangha si Akira sa ginawa ng guro, habang bigla namang lumitaw si Seba sa kanyang likuran gamit ang kanyang invisibility, at hawak nito ang poste ng net upang ihampas kay Satoda. Sumugod din si Shin patungo kay Satoda, na napansin ng guro at sinambit nito na kayong dalawa ay bumagsak sa pagsusulit. Sina Shin at Seba ay nabigong tamaan si Satoda Sensei dahil sa kanyang Aikido at sila ay sabay na lumipad palayo. Tinignan ni Satoda ang kanyang orasan at napagtanto nito na kailangan na niyang maghanda para sa susunod niyang klase. May napakalakas na tunog naman ang yumanig sa likuran ng guro at inakala nito na si Akira ang dahilan ng ingay. Nang tignan niya ang kanyang likuran ay wala si Akira, ngunit kay isang marka ng tama ng baril sa pader. Nanggaling pala ang ingay sa stream gun na imbensyon ni Seba, at siya din ang nagpaputok nito. Bigla namang lumitaw si Akira sa itaas ni Satoda, at may hawak itong raketa ng badminton, upang ihampas sa ulo ng guro.
Nabigong tamaan ni Akira si Satoda dahil nagawa niya itong pigilan gamit lang ang kanyang mga daliri. Hinawakan ni Satoda Sensei ang kamay ni Akira at sinaad na baguhan ka pa. Inihagis ni Satoda si Akira sa kanyang likuran, ngunit nagawa nitong makahawak sa damit ng sensei, at pagkatapos ay tumalon ito upang makalayo. Kumuha ng buwelo si Akira at muli niyang sinugod si Satoda Sensei. Sunod-sunod na nagpapakawala ng atake si Akira, na madali lang naiiwasan ni Satoda. Habang patuloy na umiiwas ang guro ay napaisip ito at sinambit sa sarili na ang babae na to. Natututo siya sa pamamagitan ng pakikipaglaban sa akin. Hindi pa siya tiyak pero mayroon siyang pambihirang talento sa pagpatay. Ang epektibong daan, siya ay likas na nauunawaan ang mga galaw ng pagpatay. Para itong naglalaro kasama si Ryo. Sinubukang sipain ni Akira ang mga paa ni Satoda, ngunit tumalon ito upang makaiwas at lumayo sa kanya. May napansin naman si Akira, at ito ay ang liwanag na daan papunta sa kamatayan ng kalaban. Nakita din ito ni Satoda at sinabi sa kanyang isipan na pero hindi ko hahayaang mapalapit ang mga estudyante sa panganib. Sinubukang sundan ni Akira ang liwanag na daan, ngunit may bangin ang humaharang sa kanilang dalawa, na naging dahilan upang hindi niya ito malapitan. Bigla namang nagpakita si Shin, kung saan suot niya ang damit ni Seba, at ito ay naghahanda upang umatake. Hindi inasahan ni Satoda ang biglaang paglitaw ni Shin, dahil ito ay naka-invisible, na ikinamangha naman ni Akira. Sinambit ni Shin sa kanyang sarili, na pareho lang ito sa ibang pagkakataon. Hindi ko kayang makasabay sa mga galaw ng aking mga kalaban. Inaamin ko na, Seba. Hindi ako isang first-rate katulad ni Mr. Sakamoto. Natuto ako sa panunood ng mga susunod na galaw kay Akira. Sinambit ni Shin, na okay lang ba kung susundan ko ang daang ito, Akira? Sinaad ni Seba, na gawin mo na, habang tinahak ni Shin ang daan patungo kay Satoda, ngunit hindi ito nagtagumpay dahil nagawa nitong mapigilan ng guro. Pagkatapos ng pag-atake ni Shin, ay hinawakan ni Satoda ang kanyang suot na jacket, at itinapon ito ng napakalakas. Si Shin ay bumunggo sa pader ng gym, at napagtanto nila ni Seba, na walang silbi ang kanilang ginawa. Agad namang nilapitan ni Akira si Shin upang kamustahin ito, habang ang kamay ni Satoda Sensei ay nanginginig. Hinawakan ng guro ang kanyang kamay at sinabi sa kanyang isipan, na ang mga batang to. Malayo na ang kanilang napuntahan sa loob ng maikling oras lang. Tumulo ang luha sa mga mata ni Satoda habang sinasabi nito sa kanyang isipan, na napakapursigido nila. Nagtataka naman si Shin sa reaksyong ipinapakita ng guro, habang sinabi ni Seba, na may allergy ba siya. Pinunasan ni Satoda ang kanyang mga luha at sinabi pa sa kanyang isipan, na bakit sa kabila ng kanilang murang edad, naligaw ako ng landas at muntik ko na silang mapatay. Nilapitan at tinanong ni Akira si Satoda, na Sensei. Pasensya na, nasaktan ka ba namin, habang sinabi ni Shin, na lumayo ka, Akira. Natuwa naman si Satoda sa ginawa ni Akira at sinaad nito, na napakabait mo namang babae. Kahanga-hanga, bawat isa sa inyo ay ginamit ang inyong mga lakas, at pinagsama ito ng maganda. Ngunit mayroon pa kayong mahabang daan na tatahakin. Nawiwerdohan ang tatlo sa kinikilos ni Satoda Sensei, habang bigla naman niyang tinawag si Seba. Sinabihan ni Satoda si Seba, na ang suit ng invisibility mo ay hindi nagtatago ng tunog o ng iyong pisikal na presensya. Paano mo haharapin ang isang target na hindi umaasa sa paningin? Kailangan itong pagbutihin. Inisar ni Shin si Seba at sinaad, na napagsabihan ka ano, habang sinambit ni Seba, na ibalik muna ang aking invisibility suit. Hindi ko na kailanman ipapahiram ito sayo. Sinabi ni Satoda Sensei, na Akira ang pangalan mo, hindi ba, habang sinaad ni Akira, na oo. Sinambit ni Satoda, na kahanga-hanga ang iyong mga mata. Nakikita mo ng malinaw ang daan patungo sa iyong layunin. Nagulat si Akira sa papuri na kanyang natanggap at nagpasalamat ito, habang sinabi pa ni Satoda Sensei, na ngunit hindi ka makakausad sa talento lamang. Kung basta ka nalang papasok sa tuwing may pagkakataon, mapapahamak ka. Ganito rin sa mga sport. Ang manlalaro na may pinakamatalas na atensyon, ay madalas na naloloko ng mga peke. Napaisip naman si Akira at sinabi sa kanyang sarili, na naiintindihan ko na. Sinadya ni Sensei na likhain ang daang iyon. Sinambit ni Satoda, na ang tapang na iyon na sumugod ka, ay kahanga-hanga. Ipagpatuloy mo lang, habang sinaad ni Akira, na gagawin ko yan.
Sinabi ni Satoda na tungkol sa iyo, Shin. Ang katulad mo ay namamatay ng maaga. Hinawakan ng mahigpit ni Satoda ang kamay na may suot na gloves ni Shin at sinaad na handa kang magbayad ng kahit anong halaga para sa malaking kapangyarihan. Hindi mo dapat gamitin ang mga bagay na ganito. Para silang droga. Ngayon, bakit ka nagmamadali? Sinambit ni Shin na dahil alam kong wala akong talento o lakas. Pero yan ang problema ko. Hindi hihintayin ng kaaway na maging malakas ako. Kailangan kong gamitin ang kahit ano na mayroon ako. Pagkatapos magsalita ni Shin, ay biglang hinawakan ni Satoda ang kanyang kamay at tila may ginawa itong kakaiba. Naguguluhan si Shin sa nangyayari dahil bigla na lang gumalaw ang kanyang kamay, kung saan susuntukan niya sa mukha si Satoda, na kanyang ikinabahala. Nagawa namang mapigilan at maiwasan ni Satoda ang suntok ni Shin at sinambit na gamitin ang iyong mga balakang bilang sentro, at gumamit ng paikot na galaw upang itaboy ang isang atake. Sa ganitong paraan, magiging matatag ang iyong katawan tulad ng umiikot na bilog, at magiging mas madali ang mag-counter. Ito ay tinatawag na rotation principle. Kung kaya mong matukoy ang direksyon ng atake, ang lakas, mga kalamnan, at kasarian ay hindi mahalaga. Ngayon, kayong mga estudyante ay naglaan ng malaking pagsisikap. Sa tingin ko, dapat kong sagutin ang inyong tanong. Nagulat si Shin sa kanyang mga narinig habang sinambit ni Satoda Sensei na ang database ay palayaw ng isang tiyak na tao. Hindi makapaniwala ang tatlo na ang database na kanilang hinahanap ay isa palang tao. Sinaad ni Satoda na para mas malinaw, siya ay kaklase ko noon na may pambihirang alaala. Nagtatrabaho pa rin siya dito sa paaralan. Inilipat ang scene sa matandang janitor na lolo ni Amane. Nakita ng matandang janitor si Amane na nakaupo at agad niya itong nilapitan na napansin naman ng kanyang apo. Biglang kinutusan ng matanda si Amane na labis niyang dinamdam at tinanong kung para saan iyon. Sinambit ng matanda na sinabi sa akin ng iyong guro na hindi ka nagpapakita sa mga klase. Sinabi ni Amane na iyan na ang ika-782 na beses na tinamaan mo ako sa ulo. Iuulat kita sa PTA nang mawalan ka ng trabaho. Sinaad ng matanda na ibig mong sabihin 783 na beses. Naalala ko rin ang lahat ng mga petsa. Umupo ang matanda sa tabi ni Amane habang tinanong ng kanyang apo na iyan ba ang dahilan kung bakit ka nandito upang sabihan ako. Sinambit ng kanyang lolo na sa tingin mo ba hindi ko alam. Suportado mo ang isang kaina-hinalang grupo ng mga assassin kamakailan. Ayaw kong makisama ka sa kanila. Alam kong may galit ka sa JAA, dahil sa iyong ama. Hindi mo kailangang maging assassin. Maaari kang magkaroon ng karaniwang trabaho. Sinabi ni Amane na lolo, hindi ka ba galit na ang sarili mong anak ay pinatay? Hindi ako magiging kontento hanggat hindi ko siya napapatay ng sarili kong mga kamay. Sinaad ng kanyang lolo na Amane, kanina ay tumatakbo ka palayo sa isang cute na guro sa training. Sa tingin mo ba ay napaka-cool mo? Bilang iyong lolo, nahihiya ako. Nainis si Amane at tinanong na pinapanood mo ba ako habang sinambit ng matanda na hindi nakakapagtaka na wala kang laban sa kanya. Tinanong ni Amane na kilala mo ba ang guro na yun habang sinabi ng kanyang lolo na oo, simula nung estudyante pa lang siya. Sa lahat ng mga 38,764 na estudyante na nakita ko, siya ang pinakamagaling sa lahat magpahanggang ngayon. Ang kanyang lolo ay naglakad palayo sa kanya habang sinasabi na isang bagay lang ang tandaan mo, Amane. Ano man ang mangyari, nandito ako palagi sa iyong tabi. Kung may bumabagabag sa iyo, maaari mo akong kausapin o ang iyong mga guro. Nang tuluyan ng makaalis ang kanyang lolo, ay naalala niya ang sinambit ni Kashima sa kanya na gagawin naming muli ang massacre sa JAA. Pagkatapos maalala ni Amane ang nais ng grupong X, ay biglang tumawag si Kashima at sinambit na Amane tungkol sa hiling namin na patayin ang security system ng JCC, na pag-isipan mo na ba ito? Sinaad ni Amane na gagawin ko ito sa isang kondisyon, mangako ka sa akin na hindi mo sasaktan ang mga estudyante at guro. Ang layunin mo ay wasakin ang database at burahin ang lahat ng impormasyon tungkol sa boss, tama? Hindi para patayin ang lahat. Sinabi ni Kashima na oo, mas gusto kong ayusin ang lahat ng mapayapa kung posible. Tinatanggap ko ang kondisyon mo, mag-uusap tayo ulit sa lalong madaling panahon.
Ibinaba na ni Kishima ang telepono at pagkatapos ay sinambit ni Gako na ang anumang security system na kayang sirain ng isang bata ay walang kwenta. Sinabi ni Slur na kahit ang pinakamalalakas na kandado ay madaling mabuksan mula sa loob. Bukod dyan, masyadong maluwag ang JCC sa magagaling na estudyante, palagi akong naiinis dahil doon. Sinambit ni Kishima na ang pinakamahuhusay na estudyante ay may pribilehiyong makapasok sa iba't ibang gusali, habang sinabi ni Gako na kaya pala kinailangan natin ng nerd, ano. Ibinalik ang scene kay Amane, kung saan hawak nito ang kanyang sandata, at ito ay nagtungo sa Central Control Office, Security Room. Ginamit niya ang kanyang ID upang makapasok, at makalipas ang ilang minuto ay nag-alarm ang security system. In-announce sa buong gusali na ang security system ay sapilitang pinatay. Ang system ay magre-recover sa loob ng 10 segundo. Hindi inasahan ng lahat ng tao sa JCC ang nangyari, habang sinambit ni Slur na ngayon panahon na para burahin ang ilang alaala. Dito na natatapos ang Chapter 86 at 87 ng Sakamoto Days. Paki-like and follow naman po ng ating Facebook page, nasa description po yung link. Muli huwag kalimutang mag-like, comment, share at subscribe sa ating channel. Salamat!